Yung negosyo idea po natin ngayon ay gagawa po tayo ng sinukmani at ile-level up po natin ito. So, bagay na bagay po ito ngayong Vermonths. So, sabay-sabay po tayong kumita. Papaano nga po ba ito gagawin? Kaya panoorin nyo po hanggang dulo kasi yung tips at idea at yung pinakang costing po natin, nakapaloob na po yun dito. So, kung papaano po ito gagawin, tara, umpisahan na po natin. So, ang una natin gagawin ay isahin po muna natin itong 1 kilo ng malagkit. Okay, so hugasan lamang po natin ito ng mabuti. And then, yung pinakang tubig po nito ay sakto po lamang. So, kung anong sukat ng ating malagkit, ganun sukat din po yung pinakang tubig po natin. Sasaingin lamang po natin yan and then magbabalik po tayo. Okay, so, 10 minutes pa lang mga katipid tips, pero ayan, iga na yung pinakang tubig natin. So, medyo inin lamang po natin to. And then, magbabalik po tayo. Okay, so dahil luto na po yung ating malagkit, so next procedure na po tayo ulit. So mabilis lang naman po lutuin. Ito pong 1 kilo. Ngayon, ang sunod na po natin gagawin ay lulutuin na po natin yan sa purong gata. Para mas masarap, diba? At yung white sugar, asin, Himalayan salt po yung ginamit po natin. And then, haluin lamang po natin hanggang sa matunaw yung ating pong asukal. At kapag tunaw na po yung ating pong asukal, ilagay na po natin yung sinaing na malagkit po natin. Pango ng sinaing na malagkit, no? Favorite ko ito mga katipid tips. So, hahaluin lamang po natin to sa maiga. Kung baga, babalik uli siya sa pagkakanin and then hanggang sa magmantika at kumunat-kunat, ito pong ating malagkit. So, parang sinukmani din, pinagkaiba nga lang, ito po ay kulay puti. So, sobrang kunat na nito mga katipid tips. So, saktong 10 minutes is okay na po itong ating sinaing na malagkit. So, hindi natin yan tinigilan ng halo. Talagang hinalo natin ng hinalo para kumunat. So, sunod na po natin gagawin dito, idediretso na po natin ito sa packaging na papaglagyan po natin. Tulad ng mga bilao, sa mga box. Ako, ang gagawin ko is, ilalagay ko naman siya sa microwavable tab. Pwede na natin patayin yung ating pong apoy. Okay, so bawat microwavable tab, naglagay po tayo ng 350 grams. Paplaten lamang po natin, sisiksikin po natin mabuti. Kapag naplaten na po natin lahat, ngayon, lutuin naman po natin yung pinakang latik po sa ibaba. Sa pinaglutuan ng atin pong sinaing na malagkit, i-caramelize na po natin itong ating brown sugar. So, ayan. So, ikot-ikotin lang natin. So, hininaan ko lang yung pinakang apoy niyan para sure na hindi masusunog. Okay. So, kapag ganyang melt na yung ating asukal, so, pwede na po nating ibuhos unti-unti yung ating pong purong gata. So, hahaluin lamang po natin ito hanggang sa kumulo, hanggang sa maiga itong gata po natin. After 25 minutes, okay na po yung ating pong topping. So, yung isa nyo pala tandaan is bukod sa nagmamantika, nabuo-buo na din siya. Para na din siyang latik. Pero, ang kaibahan nga lamang po doon is meron tong asukal at saka pino, yung pagkalatik niya. Kasi gawa nung sugar. Tapos, kapag ginuhit-guhit nyo ganan, is nagkakaroon po ng daan. Ayan o. Kumbaga, hindi na siya ganun karami yung ating pong toppings. So, ito, pwedeng idiretso na natin i-toppings dun po sa ating malagkit. So, bawat isang tab, makakapaglagay tayo ng kulang-kulang 1/4 cup. Pwede na natin i-slice. Pwedeng dire-diretso, pwedeng square, pwede rin naman na pa-isla. So, ito po, mainit-init pa. So, nagmamadali na ako kasi yung aking chikiting is hinahanap na ako. Ayan, diba?
So, eto na siya. Ganun lang talaga siya kabilis gawain mga katipid tips. Okay. So, 1 kilo malagkit tayo po ay pitong tab na may timbang po na 350 grams. Okay? So, yung niluto din po natin na 1 kilong gata is saktong-sakto po yun dito sa pitong tab. So, itong isa, hindi ko na siya nilagyan kasi request ng anak ko, gusto daw niya na sinukmani. So, eto na po yun, hindi ko na siya nilagyan ng toppings. So, ngayon, tikman na po natin para malaman natin kung perfect nga po ba ang lasa. Ganda-ganda, diba? Oh. Ang kunat. Talagang makunat-kunat yung ating malagkit. Kung sakto yung tamis, ang sarap ng kakanin na to. Okay, talagang perfect ito. Tipo na hindi ka mahihirapan na mag-topping sa ibabaw. Kahit kagabi mo pa niluto, tapos bukas mo ita-toppings. So, hindi kayo mag-worry na titigas yung pinakang toppings kasi walang ganon. Hindi siya titigas. Talagang may i-spread natin sa ibabaw. Yung tipo na hindi ka magmamadali na i-spread sa ibabaw kasi titigas. So, itong recipe na to is perfect na perfect. Basta yung gagamitin natin is mga purong gata para sigurado na malinamnam, Kung naghahanap kayo ng extra income na madaling lutuin, so ito, masasuggest ko po sa inyo. Ngayon na magiging tanong, Ate Tipid Tips, magkano po ang naging puhunan at magkano po ang posibleng bentahan po per tab. So, ngayon, mag-costing na po tayo. So, yung pinakang costing po natin ay pagsasama-samahin na po natin. Okay? Magko-costing pa rin po kayo nasa inyo kasi iba't iba nga po tayo ng lugar. So, magkakaiba po ang presyo ng mabibili po natin. Okay? So, dito, bibigyan ko po kayo ng idea kung paano po natin i-costing. So, yung 1 kilo ng malagkit, nabili ko po ito ng 65 pesos. Sa pinakang gata natin, nung niluto natin yung malagkit, and then, nung niluto na po natin yung pinakang toppings. So, makakagamit po tayo ng 1 kilo at kalahati. So, may presyo po yun na 120 pesos. Ang 1 kilo po ay 80 pesos. So, 1 cup ng sugar na puti, 16 pesos. 1 cup brown sugar, 12 pesos. At sa asin na ginamit po natin, piso. Kaya ang total po lahat ay 214 pesos. Ngayon, magpa-plus po tayo ng other expenses nung niluto po natin and then yung pinakang labor po natin. So, sabihin na lamang po natin na 50 pesos kasi 1 kilo lamang naman po yung pinag-uusapan po natin. Lalagay din po natin sa tab, tayo po ay nakapitong peraso, 28 pesos. Pero sabihin na po natin na 35 pesos kasi kung maglalagay pa tayo dyan ng sticker and then kapag dineliver po natin, naka-plastic din po yon. Kaya ang total po lahat ng puhunan ay 299 pesos. Ngayon, i-divide po natin sa 7 tab. At ang kalalabasan po nun ay puhunan po na 42.71 po kada 1 tab. Ngayon, ito pwede nating ibenta ng 80 to 100 pesos. Pero ako, tutuusin ko siya sa 80 pesos. At kapag minus yung puhunan, so sabihin na po natin na 43 pesos. Kaya tutubo pa po tayo ng 37 pesos po kada 1 tab. Kapag itinimes po natin yon sa 7 na nagawa po natin, so posible po tayong tumubo ng 259 pesos po kada 1 kilo po ng malagkit. So hindi na siya masama mga katipid tips. Hindi na masama kasi 1 kilo lamang naman po yung pinag-uusapan po natin. So kapag sinamahan natin yan ng diskarte, sipag at tiyaga, consistent, hindi po imposible na makailang kilo po tayo. So, sabay-sabay po tayong kumita. Ngayong darating po ang Pasko at bagong taon. So, ngayon, kita-kits na lang po ulit sa mga next video po natin. Okay? Bye!